isang nag-aalab na apoy, umabot sa 1,100 Gauss Celsius na parang impyerno, ang lumamon sa lahat ng bagay na lumitaw sa paanan ng Sierra Madre sa Pilipinas. Ang mga pinakamodernong luho na sistema na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, pati na ang pagmamataas ng agham mula sa kanluran, ay naging abo lamang sa loob ng ilang minuto. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bahay lamang ang nanatiling nakatayo na parang isang himala. Ang mga eksperto sa sunog sa Pilipinas ay lubos na nagulat. Hindi galing sa bilyon-bilyong pisong kagamitan ang proteksiyong nagligtas sa bahay na iyon, kundi mula lamang sa isang lata ng likido na nagmula sa isang hamak na Pilipinong siyentista. Sa gitna ng daigdig na sumisigaw ng imposibleng mangyari, ginawa itong posible ng Pilipinas. Ano ba talaga ang likidong ito? At ano ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang kuwento. Bago ka magsimula, hindi mo man kailangang mag-subscribe, ngunit ang isang like ay magiging isang napakalaking suporta. Ang pangalan ko ay Pedro Santiago. Ipinanganak ako sa Maynila at inilaan ko ang buong buhay ko sa pakikipaglaban sa apoy. Una kong natuklasan ang matinding takot sa apoy noong 8 taong gulang pa lamang ako. Nagkaroon ng sunog sa bodega ng tabla na pag-aari ng aking ama at wala akong nagawa kundi panoorin ang pulang demonyo na lumalamon sa lahat. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko, ako ang magiging tao na tatalo sa apoy. Nag-major ako sa Fire Dynamics sa Universidad ng Pilipinas at pagkatapos ay nagsilbing tagapayo ng gobyerno sa sunog at sinuri ko ang malalaking lugar ng sunog sa buong bansa. Laging nakakabit sa pangalan ko ang mga titulong tulad ng ang pinakamahusay na eksperto sa sunog sa Pilipinas, ang taong nagbabasa ng apoy sa pamamagitan ng datos, ang propeta ng apoy. Inakala kong karapat-dapat ako sa mga parangal na iyon dahil hindi kailanman nagkamali ang aking mga hula. Bago ako magretiro, tinapos ko ang huling obra ng aking buhay. Nagtayo ako ng isang bahay na gawa sa kahoy na pinagsama-sama ang lahat ng aking kaalaman malapit sa paanan ng Sierra Madre. Hindi lamang ito simpleng tirahan. Ito ang kabuuan ng teknolohiyang panlaban sa sunog na pinag-aralan ko sa buong buhay ko. Ang panlabas na dingding ay nilagyan ko ng imported na state-of-the-art na alloy shielding, at ang bubong ay may 24 na fire detection sensor. Sa ilalim ng lupa, mayroon akong isang silungan na may hiwalay na oxygen supply system at 3 araw na rasyon ng pagkain. Ang kabuuang gastos ay lumampas sa 50 milyong piso. Pinuri ng mga taga-nayon ang aking bahay bilang isang hindi masusunog na kuta, at ako ay nasiyahan sa mga papuri na iyon habang naglalakad sa aking mapagmalaking katandaan. Araw-araw, nagsisimula ako sa aking araw sa pamamagitan ng pag-inom ng kape sa hardin at pag-check ng aking sistema. Sinusuri ko ang humidity sensors, inaanalisa ang data ng hangin, at pinag-aaralan ang thermal mapping images na ipinadala mula sa satellite. Tuwing normal ang lahat ng bilang, ngumingiti ako ng may kasiyahan. Kayang kontrolin ng tao ang kalikasan. Iyan ang paniniwala ko sa buong buhay ko at hindi ko kailanman pinagdudahan iyon. Ngunit nagbago ang lahat nang lumipat sa katabing bahay ang isang lalaking Pilipino. Benito Santos ang pangalan niya. Ang unang impression ko, sa totoo lang, ay hindi maganda. Mayroon siyang simpleng, kupas na polo at nakasuot ng luma at maruming tsinelas. Ang paraan niya ng pag-iingles ay pautol-utol. Habang bumabati, inabot niya sa akin ang isang kakaibang lata ng pintura. Aba, Professor Pedro, ito po ang pinturang laban sa apoy na pinag-aaralan ko. Kung ipipintura niyo po ito sa mga kahoy na bahagi ng inyong bahay, makakatulong po ito sa pag-iwas sa sunog. Sa loob-loob ko, tumawa ako ng may pang-iinsulto. Sino ang lalaking ito para turuan ako ng fire prevention? Magalang, ngunit mariin akong tumanggi. Benito, nagpapasalamat ako sa iyong intensyon, ngunit ang bahay ko ay nilagyan ng imported na alloy shielding na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Hindi ko kailangan ng anumang pintura na parang bubblegum. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Benito, ngunit mabilis siyang yumuko at umalis. Habang pinapanood ko siyang umalis, naisip ko, anong klaseng malaking teknolohiya ang mayroon sa pintura na gawa sa Pilipinas na halos hindi ko alam kung nasaan? Ito ay isa lamang murang marketing trick ng Asya.
Sa totoo lang, noon, wala akong gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Mayroon itong Jollibee, nagkaroon ng EDSA Revolution, at mayroon itong mga islang pinag-aagawan. Iyon lang ang alam ko. Wala akong konsepto ng isang bansang may kapangyarihan sa teknolohiya. Sa halip, inakala kong ito ay sumusunod lamang sa mga yapak ng Tsina o Korea. Ngayon, naiisip ko kung gaano ako kahiya-hiya. Si Benito ay bumalik pa ng ilang beses, nag-aalok ng pintura. Sa tuwing iyon, palala ng palala ang aking pagiging walang galang sa pagpapaalis sa kanya. Minsan, sinabi ko pa, Benito, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang pintura ng mga Pilipino ay hindi maaaring manalo laban sa batas ng pisika, di ba? Pakiusap, huwag ka nang bumalik. Ngayon, tuwing naaalala ko ang mga salitang iyon, nag-iinit ang aking mukha. Hindi ko alam noon. Ang tunay na agham na lampas sa mga numero, ang kalooban ng tao na hindi masusukat ng data, at na ang maliit na lata ng pintura na iyon ay nagtataglay ng isang himala na magliligtas sa aking buhay. Ang aking silid-aklatan ay pinalamutian ng mga medalya at parangal, mga parangal mula sa gobyerno ng Pilipinas, mga sertipiko ng karangalan mula sa International Fire Safety Association, at mga parangal ng mamamayan na iginawad ng alkalde ng Maynila. Tuwing tinitingnan ko ang mga iyon, kumbinsido akong perpekto ang buhay ko, ngunit malapit ko nang matuklasan na ang lahat ng mga medalya na iyon ay wala ng halaga kundi mga simpleng papel lamang. Hindi pa ako natuto kung gaano kaliit ang pagmamataas ng tao sa harap ng kalikasan. Ang tag-init ng 2029 sa Pilipinas ay nagsimula sa record-breaking na tagtuyot. Nagpatuloy ang mga araw kung saan bumaba ang humidity sa 20% at ang temperatura ay lumampas sa 40 graus araw-araw. Ang mga langis ng pino ay sumingaw mula sa mga kagubatan at lumutang sa hangin na nagpapabago sa buong kapaligiran na parang isang higanteng tangke ng gasolina. Araw-araw, sinuri ko ang data at tumango ng walang anumang pag-aalala. Ang panganib ay tumataas, ngunit ang sistema ko ay makakayanan nito. Tuwing Huwebes, nakaugalian ko ng suriin ang kalapit na kabundukan sakay ng sarili kong helicopter. Ang tanawin ng Sierra Madre mula sa himpapawid ay kahanga-hanga. Ang walang katapusang kagubatan ng pino ay naglabas ng asul na hamog na lumilikha ng isang mahiwagang kulay. Ngunit sa taong iyon, ang asul na hamog ay unti-unting nagiging tuyo at kulay abo. Ito ay palatandaan na namamatay na ang mga puno, ngunit hindi ko ito sineryoso. Ang mga taga-nayon ay naniniwala pa rin na ang aking bahay ay isang santuaryo. Habang papalapit ang panahon ng sunog, lumapit sila sa akin para humingi ng payo at ipinamahagi ko ng mapagmataas ang aking manual. Ang pamamaraan ng pag-aayos ng firebreak, ang pagtatakda ng ruta ng pag-evacuate, ang kapasidad ng pag-install ng residential sprinkler lahat ay perpektong gabay batay sa aking datos. Marami sa mga taga-nayon ang sumunod sa aking payo at bumili ng mamahaling fire safety equipment at tiniyak ko sa kanila na sila ay ligtas. Sa panahong iyon, si Benito ay tahimik na nagpipintura sa kanyang sariling bahay. Sa ilalim ng nag-aapoy na araw, nakita ko siyang pinapatakan ang pintura ng maingat na parang nagtatayo ng pader ng kuta. Ang kanyang bahay ay isang simpleng, halos sirang kahoy na bahay kumpara sa aking mansyon. Naawa ako sa nakita ko. Ano ang balak niyang pigilan sa manipis na patong ng pintura na iyon? Ito ay isang kalunos-lunos na pagsisikap ng isang mahirap na Asyano. Sa simula ng Disyembre, nagkaroon ng festival sa Nayon. Nagtipon-tipon ang mga residente sa plaza, nagbahagi ng pagkain, at umawit bago ang Pasko. Si Benito ay dumalo rin, nagdala ng ilang pagkain ng mga Pilipino at inihain ang mga ito sa mga kapitbahay. Pansit at lechon kawali ang mga ito. Interesado ang mga tao sa hindi pangkaraniwang pagkain at nagtanong sila tungkol dito at si Benito ay masigasig na nagpapaliwanag sa kanyang pautol-utol na Ingles. Nang magtanong ang isang tao tungkol sa fire prevention, maingat na sinubukan ni Benito na ipakilala ang kanyang pintura at teknolohiya. Nang makita ko ang eksenang iyon, tumayo ako. Naisip ko na hindi ko dapat hayaang malinlang ng hindi na verify na teknolohiya ang mga inosenteng taga-nayon. Sandali lang, mga kaibigan. Lumapit ako sa mga tao at pinutol ang sinasabi ni Benito.
Ako ang eksperto pagdating sa fire prevention. Magtiwala kayo sa na-verify na teknolohiya. Huwag ninyong isugal ang inyong buhay sa isang manipis na patong ng pintura. Mas ligtas ang alloy shielding na inirerekomenda ko. The 4 by Agi. Namutla ang mukha ni Benito, ngunit yumuko lamang siya ng tahimik at hindi nagsalita. Siyempre, pumanig sa akin ang mga taga-Nayon. Sino ang hindi magtitiwala sa pinakamahusay na eksperto sa sunog sa Pilipinas kaysa sa isang hindi kilalang inhinyero? Umuwi ako na puno ng damdamin ng pagtatagumpay. Nang gabing iyon, nag-aalala akong kinausap ng aking asawa, si Maria. Honey, medyo masama ang pakikitungo mo kay Benito kanina, hindi ba? Mukhang nasaktan talaga siya. Humalakhak ako. Hindi niya alam ang agham. Hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Ang data ang nagsasabi ng lahat. Wala nang sinabi ang asawa ko, ngunit mayroong isang bagay na hindi mapakali sa kanyang mga mata. Hindi ko rin pinansin iyon, dahil sigurado akong hindi ako maaaring magkamali. Pagkatapos nito, paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami ni Benito, ngunit may isang hindi nakikitang pader na namuo sa pagitan namin. Hindi na niya ako inalok ng pintura, at hindi na rin ako ang unang kumakausap sa kanya. Napansin ko na lamang na minsan ay nakatingala siya sa kalangitan sa harap ng kanyang bahay, bumubulong ng isang bagay, parang nagdarasal o nakikipag-usap sa isang tao. Noong panahong iyon, inakala ko siyang isang kakaibang tao, ngunit sa pagbabalik tanaw, marahil ay nahulaan niya ang paparating na sakuna. Sa kalagitnaan ng Disyembre, inilabas ng Pag-asa ang pinakamasamang babala ng panganib sa sunog sa kasaysayan. Hindi ako gaanong natinag sa balita. Sinuri ko ang aking sistema, kinumpirma ang emergency supplies, at nag-focus sa pag-aanalisa ng data tulad ng dati. Naniwala ako na ang lahat ay nasa loob ng kontroladong saklaw. O baka gusto ko lang maniwala. Ang simula ng sakuna ay dumating ng mas tahimik kaysa sa inaasahan. Isang umaga, nasaksihan ko ang isang kakaibang tanawin sa aking hardin. Isang kawan ng mga unggoy at bayawak ang tumawid sa nayon at sama-samang bumaba sa lambak. Karaniwan, ang mga unggoy ay kumakain ng damo sa umaga at nagpapahinga sa lilim sa tanghali, ngunit iba iyon sa araw na iyon. Tumakbo sila ng matindi, na parang hinahabol ng isang bagay. Ang instinct ng hayop ay mas matalas kaysa sa makina ng tao. Narinig ko ang kasabihang iyon, ngunit hindi ko ito sineryoso. Ang mga siyentista ay dapat maniwala sa data, hindi sa pamahiin. Pinanood ko ang eksena sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay umiling at pumasok sa bahay. Ngunit ang aking sensitibong sensor ay nagsimulang makakita ng ilang abnormal na signal. Ang konsentrasyon ng oxygen sa hangin ay 0.2% na mas mababa kaysa sa karaniwan at nakita ang mga pinong usok na partikulo. Ang direksyon ng hangin ay nagbabago rin ng hindi regular. Umupo ako sa harap ng computer at sinuri ang data, ngunit hindi ko agad maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Nang gabing iyon, tinawag ako ng aking asawa, si Maria, mula sa veranda. Honey, tingnan mo. Ibang-iba ang usok sa kabila ng bundok na iyon. Tumayo ako ng may pag-aatubili at lumabas sa veranda. May isang haligi ng usok na nakatayo sa kabila ng abot-tanaw, ngunit iba ang kulay nito sa karaniwan. Ang usok mula sa ordinaryong sunog sa kagubatan ay kulay abo, ngunit ang usok sa araw na iyon ay pulang itim. Ito ay isang phenomenon na nangyayari kapag mayroong hindi kumpletong pagkasunog sa mataas na temperatura. Dapat tumunog ang alarm sa aking ulo, ngunit binaliwala ko ito bilang walang kuwenta. Kaya lang, Maria, nangyayari iyan taon-taon. Huwag kang mag-alala. Tiningnan ako ng asawa ko ng may nag-aalalang mga mata, ngunit wala na siyang sinabi. Ngayon, naiisip ko na mas tumpak ang instinct ng aking asawa kaysa sa aking data. Ang pang-anim na pandama ng babae. Labis ko itong minamaliit. Kinabukasan, tumawag sa akin si Tomas Tom Reyes, ang lokal na fire chief. Matagal ko siyang kaibigan at kasamahan na sinuri namin ang maraming lugar ng sunog. Pedro, may masama akong pakiramdam tungkol dito sa pagkakataong ito. Iba ang kilos ng apoy sa kabila ng bundok. Pabago-bago ang hangin. Tom, alam mo iyon. Ang sistema natin ay dinisenyo upang makayanan ang 120 kilometers h na bugso ng hangin.
Bukod pa rito, kung malakas ang hangin, mabilis itong dadaan, kaya baka mas mababa pa ang panganib. Bumuntong hininga si Tom. Sana tama ka, kaibigan. Ngunit maghanda ka lang sa pag-evacuate. Ibinalik ko ang telepono at naisip sa loob-loob ko. Tumanda na rin si Tom at nag-aalala. Lubos akong naniniwala sa aking sariling teorya. Ngunit ng hapong iyon, nagpakita si Benito sa harap ng aking bahay. May hawak siyang isa pang lata ng pintura. Professor Pedro, pakiusap. Mukhang hindi ordinaryo ang sunog sa kagubatan sa pagkakataong ito. Ibabalik ko na lang sa inyo ang natitirang pintura, kaya pakiusap, ipintura niyo man lang ito sa mga bahagi ng kahoy. Ang kanyang mga mata ay tunay na taos puso. Ngunit itinuring ko itong sales pitch na gumagamit ng takot. Tumawa ako sa loob-loob ko. Ang mga Pilipino ay talagang mapilit. At pinaalis ko siya ng walang awa. Benito, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang bahay ko ay may perpektong fire safety system. Hindi ko kailangan ang pintura mo. Pakiusap. Huwag ka nang bumalik. Tinitigan ni Benito ang lupa sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang umiling at tumalikod. Sa sandaling tumalikod siya, nakita ko ang mga luha na kumikinang sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko naunawaan kung bakit siya umiiyak noon. Sa pagbabalik tanaw, alam niya ang paparating na trahedya at umiiyak sa kanyang kawalan ng kakayahan na kumbinsihin ako. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Ang langit na nakikita ko sa labas ng bintana ay may kakaibang kulay pula. Sa karaniwan, ang kalangitan ay dapat puno ng mga bituin, ngunit sa araw na iyon, ang buong abot-tanaw ay kulay ng dugo. Ang aking katawan ay tila nakita ang panganib ng mas maaga kaysa sa aking ulo, ngunit pinigilan ko ang pag-aalala at ipinikit ang aking mga mata. Magiging maayos ang lahat bukas. Sinasabi iyon ng data. Sa ganoon, tumapak ako sa pinakamasamang gabi ng aking buhay. Disyembre 21, 1 p.m. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Biglang nagsimula ang isang bugso ng hangin at ang buong kalangitan ay naging kulay pulang itim. Ang bilis ng hangin ay mabilis na lumampas sa 100 kilometers/h at ang mainit na hangin ay dumating na parang sinusunog ang aking baga. Nag-aanalisa ako ng data sa aking silid-aklatan, ngunit biglang nagsimulang tumunog ang lahat ng sensor ng sabay-sabay. Nang makita ko ang mga numero sa screen, halos huminto ang paghinga ko. Ang temperatura ng apoy ay lumampas sa 1,200 graus. Ito ay malayong lumampas sa limitasyon ng aking fire safety system na dinisenyo. Naganap ang isang firestorm bagyo ng apoy. Ito ay isang phenomenon kung saan ang sunog sa kagubatan ay lumilikha ng sarili nitong hangin sa ilalim ng tiyak na kondisyon at mabilis na lumalaki. Alam ko ito bilang isang teorya, ngunit hindi ko pa ito naranasan. Sa katunayan, bihira ang nakararanas nito. Dahil sa karamihan ng kaso, kung maranasan mo ang sitwasyong iyon, mamamatay ka. Isang broadcast na puno ng sigaw ang nagmula sa radyo. Pakiusap, lumikas agad. Nabura na ang lahat ng linya ng depensa. Uulitin ko, nabura na ang lahat ng linya ng depensa. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Tiningnan ko ang labas ng bintana at nakita ang isang 50-meter high na pader ng apoy na sumusugod patungo sa nayon. Ito ay parang isang nabubuhay na halimaw kaysa sa apoy. Ang mga puno ay kusang nag-aapoy bago pa man mahawakan ng apoy. Masyadong nag-init ang hangin. Ang aking puso ay tumibok na parang baliw. Nanginginig ang aking mga kamay at wala akong mahawakan. Tumakbo ako sa sala at ginising ang aking asawa at mga apo na dumalaw. Maria, kunin mo ang mga bata at sumakay ka agad sa kotse. Nang makita ang takot sa mukha ko, nagsimulang umiyak ang mga apo kong sina Emily at Jim. Binuhat ko sila at tumakbo sa garahe. Sa tuwing pumapasok ang mainit na hangin sa aking baga, nakaramdam ako ng sakit na parang nasusunog ang dibdib ko. Nang paandarin ko ang kotse at lalabas sa gate, tumingin ako sa katabing bahay. Si Benito ay tumatakbo papaloob sa kanyang bahay. Sa sitwasyon na 100 metro na lang ang layo ng apoy, binuksan ko ang bintana at sumigaw, "Benito, lumabas ka! Mamamatay ka diyan!" Ngunit lumingon si Benito at mariing sinabi, "Mauna na kayo, Professor. Ayos lang ako."
Inakala kong baliw siya. Walang sinuman ang makakaligtas sa apoy na iyon. Sa harap ng 120000, nainit, ang katawan ng tao ay masusunog sa loob ng ilang segundo, para siyang nagpakamatay. Hindi na ako makapaghintay pa. Pinindot ko ang gas pedal at mabilis na lumabas sa nayon. Ang nayon na nakikita sa aking rearview mirror ay mabilis na naging dagat ng apoy. Lahat ng pinagsama-sama ko sa buong buhay ko, lahat ng ipinagmamalaki ko ay nilamon ng apoy. Ang kalsada ay isang kaguluhan. Ang mga kotse na nagtatangkang tumakas ay nagkabuhol-buhol at hindi na makakilos. May isang kotse na natunaw ang gulong at dumikit sa kalsada, at may isa namang kotse na huminto dahil sa sobrang init ng makina. Ang aspalto ay natunaw at naging malagkit. Dahil sa alon ng init, nanginginig ang paningin ko at hindi ko makita ng maayos ang unahan. Nagpatunog ako ng sirena at naghanap ng ruta. Ang emergency route na natutunan ko noong ako ay bumbero pa ay pumasok sa aking isip. Lumiko ako palayo sa pangunahing kalsada at pumasok sa daan ng kagubatan. Mapanganib itong pagpipilian, ngunit naisip ko na mamamatay kaming lahat kung magpapatuloy kami sa ganoong paraan. Pagkalipas ng 3 minuto, nakarating kami sa ligtas na lugar. Ang gym ng paaralan na itinakdang evacuation center ay puno na ng daan-daang lumikas. Ang mga iyak, sigaw, at dasal ay naghalo-halo. Bumaba ako sa kotse at umupo na lamang sa sahig. Nawalan ng lakas ang aking mga binti. Nasaksihan ko ang sandali kung saan ang lahat ng teorya na pinag-aralan ko sa buong buhay ko ay sumingaw sa apoy. Sa harap ng 1-2 sabod gods, ang aking 10-10 milyong pisong sistema ay walang halaga kundi isang piraso ng papel. Dahop akong tumakas, at nahihiya ako sa nangyari. Hinawakan ng aking asawa ang aking kamay. Niyakap ako ng aking mga apo. Sa sandaling iyon lamang, nagpasalamat ako na buhay ang aking pamilya. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, ang matatag na likod ni Benito ay paulit-ulit na lumilitaw. Bakit hindi siya tumakas? Ano ang pinaniniwalaan niya upang manatili sa impyernong iyon? Nang makarating ako sa evacuation center, umupo ako sa isang sulok na parang wala ng kaluluwa. Ang aking katawan ay buhay, ngunit ang aking espiritu ay tila nasunog na sa apoy na iyon. Kapag ipinikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang 50-meter high na pader ng apoy at ang pagsabog ng mga puno ay umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Hindi ito dapat mangyari. Ang aking mansion ay protektado ng state-of-the-art na alloy. Bulong ko sa sarili. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang aking kamay, ngunit wala akong lakas ng loob na tanggapin ang kanyang aliw. Ipinagmalaki ko ang aking sarili na nakipaglaban sa apoy sa loob ng 30 taon, ngunit sa kritikal na sandali, wala akong nagawa. Sa telebisyon ng evacuation center, patuloy na umere ang balita. Ang nayon namin ay ipinapakita na kulay pula sa satellite map. Narinig ko ang boses ng news anchor, ang mga nayon malapit sa Sierra Madre ay nalunod sa dagat ng apoy. Kasalukuyan, tinatayang higit sa 90% ng nayon ang nasunog. Nagsimulang umiyak ang mga tao. Mayroong sumisigaw habang hinahampas ang pader, at mayroong lumuluhod sa sahig at nagdarasal. Pinanood ko ang lahat ng eksena na iyon ng tulala. Mayroong mga residente na nag-install ng sistema na inirekomenda ko. Ang mga taong tiniyak ko na, ligtas ang inyong bahay. Nang tumingin sila sa akin, wala akong nagawa kundi iwasan ang kanilang mga mata. Professor Pedro, nag-install kami ng shielding na inirekomenda mo, ngunit nasunog ang bahay namin. Sigaw ng isang matandang lalaki sa akin. Ang mukha niya ay puno ng galit at desperasyon. Naniniwala rin ako sa iyo at namuhunan ng $50,000. Ngunit lahat ay nasayang. Sigaw ng isa pang babae. Wala akong masabi. Walang puwang para sa depensa. Nagkamali ang aking teorya. Ang aking paniniwala ay pagmamataas. Hindi ko alam ang kapalaran ni Benito. Sigurado akong patay na siya. Walang sinuman ang makakaligtas sa apoy na iyon. Hinatulan ko siya sa loob-loob ko. Pinagana ang defense mechanism. Isang hangal na asyano na sinubukan labanan ang apoy na iyon gamit ang pintura. Ngunit sa tuwing inuulit ko ang mga salitang iyon sa aking isip, hindi mapakali ang aking puso. Ang matatag na tingin niya sa huli ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip. Walang takot sa tingin na iyon.
Sa halip, mayroong isang uri ng paniniwala na nakapaloob doon. Ano ang labis niyang pinaniniwalaan? 2 gabi akong nanatili sa evacuation center. Hindi ako makatulog ng maayos. Kapag ipinikit ko ang aking mga mata, pinagmumultuhan ako ng masamang panaginip, at kapag binuksan ko ang aking mga mata, mas masahol ang realidad kaysa sa masamang panaginip. Umiyak si Emily habang nakayakap sa aking dibdib. Lolo, wala na ang bahay namin. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa isang 5 taong gulang na bata. Ipinagmalaki ko ang aking sarili na nag-aral ng agham sa buong buhay ko at may sagot sa lahat ng tanong, ngunit sa harap ng simpleng tanong ng aking apo, hindi ako makapagsalita. Sa umaga ng 3 araw, binigyan kami ng pahintulot ng mga awtoridad sa sunog na bumalik sa nayon. Ang sunog ay humupa na at nagpapatuloy ang cleanup operation. Sumakay ako sa kotse ng may mabigat na puso. Kailangan kong kumpirmahin kung ano ang nangyari sa aking mansyon. Alam ko na ang sagot sa loob-loob ko, ngunit habang nagmamaneho ako, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang tanawin sa magkabilang gilid ng kalsada, patungo sa nayon ay literal na impyerno. Ang dating luntiang kagubatan ng pino ay wala na, at tanging ang mga nasunog na puno ang nakatayo na parang mga multo. Ang lupa ay natakpan ng abo, at ang amoy ng sunog ay nakalutang pa rin sa hangin. Ang kagandahan ng Sierra Madre na labis kong minahal at ipinagmalaki ay lubos na nawala. Tanging kamatayan at pagkawasak ang naiwan. Umiyak ako habang hinahawakan ang manibela. Hindi ko inakala na magiging ganito kalunos-lunos. Nang makarating ako sa pasukan ng nayon, huminto ako ng kotse at tinitigan ito sa loob ng ilang sandali. Ang lugar kung saan nakatayo ang sign ng nayon ay tanging isang natunaw at baluktot na metal na bloke na lamang ang naiwan. Sa lugar kung saan nakatayo ang mga bahay, tanging ang mga chimney at pundasyon ang nakatayo ng malungkot, parang isang battleground. Dahan-dahan kong pinaandar ang kotse patungo sa direksyon kung nasaan ang aking mansyon. Bilis ng bilis ang tibok ng puso ko. Natatakot ako sa kung ano ang makikita ko, ngunit naisip ko na hindi ako makakausad kung hindi ko ito sisiguraduhin. Sa wakas, nakarating ako sa lote ng aking bahay. At doon, napahandusay ako. Ang mansyon na itinayo ko sa buong buhay ko ay tuluyan ng nawala. Ang imported na alloy shielding na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso ay natunaw sa mataas na init, yumuko na parang ulan, at dumikit sa lupa. Ito ay isang pangit na hugis na parang binaluktot ng kamay ng isang demonyo. Ang kahoy na frame ay wala na. Ang pinakamataas na kalidad na kahoy na pinili ko, ang mga puno na nilagyan ng fireproofing treatment lahat ay naging abo at inilipad ng hangin. Tanging ang bakal na pinto na patungo sa underground shelter ang nanatiling nasunog, ngunit nang buksan ko ito, nasira rin ang loob dahil sa mataas na temperatura. Ang mga bagay na nakaimbak sa aking silid-aklatan ay pumasok sa aking isip. 30 taon ng research materials, libo-libong record ng fire analysis, ang orihinal na kopya ng aking thesis lahat ay naging abo. Ang record ng aking buhay ay naging isang dakot ng alikabok. Lumuhod ako sa abo. Hinawakan ko ang abo. Ang puting abo ay tumagas sa pagitan ng aking mga daliri. Hinigpitan ko ang aking kamao at umiyak. Pinagtaksilan ako ng agham. Ano ang nagawa kong mali? Tumingin ako sa paligid. Hindi lang ang bahay ko. Ang lahat ng iba pang bahay sa nayon ay ganap na nawasak. Tanging ang mga pundasyon na lamang ang natira. O tanging ang chimney lamang ang nakatayo ng malungkot. O tanging ang rusty iron door frame lamang ang naiwan. Ang buong nayon ay parang binura sa mapa. Ang mga mukha ng mga taong nagtalo sa akin sa evacuation center ay lumitaw sa aking isip. Ang kanilang mga bahay ay nawala rin. Ang mga taong namuhunan dahil naniniwala sila sa sistema na inirekomenda ko. Nagbenta ako sa kanila ng maling pag-asa. Ang aking pagmamataas ay nagdulot sa kanila ng pagkalugi sa ekonomiya at mas seryoso pa, nagbigay ng maling pakiramdam ng seguridad na humadlang sa kanila sa mas masusing paghahanda. Pagkatapos, tumingin ako sa direksyon kung nasaan ang katabing bahay. Kailangan kong kumpirmahin ang lote ni Benito. Inakala ko na marahil ay dapat kong hanapin ang kanyang labi at ipaalam sa kanyang pamilya. Nagsimula akong maglakad ng may mabigat na hakbang. Ngunit sa kabila ng mga guho na puno ng usok,
Isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa aking paningin. Nagkiskisan ako ng mga mata at muling tumingin. Inakala kong naghahalusinate ako. Sa gitna ng impyerno, isang bahay lamang ang nanatiling nakatayo na parang isang himala. Ito ang bahay ni Benito. Nagsimula akong tumakbo. Tumatakbo ako patungo sa bahay, umaapak sa abo. Habang papalapit ako, mas lalo itong nagiging malinaw. Walang duda, bahay ito ni Benito. May bubong, dingding, at window frame. Nasunog ito at naging itim. Ngunit nanatili itong nakatayo ng hindi nagigiba. Sa gitna ng mga guho kung saan nawala ang lahat sa paligid, ang bahay na iyon lamang ang nakatayo na parang isang Arca de Noe. Kung mayroong Arca de Noe sa Biblia, marahil ganito ang itsura nito. Ang tanging kanlungan ng buhay na nakaligtas sa malaking baha. Nang makita ko ang eksenang iyon, nawalan ako ng salita. Paano ito posible? Tumingin ako sa paligid. Ang bahay ko, ang katabing bahay, at ang bahay sa kabilang kanto lahat ay nawala, ngunit ang bahay ni Benito lamang ang nakaligtas. Dapat ay pareho kaming dumaan sa parehong firestorm at nakayanan ang parehong 1,002 under. Gaya paano nangyari na ang bahay na ito lamang ang hindi nasaktan. Ginamit ko ang lahat ng kaalaman sa agham sa aking ulo upang hanapin ang paliwanag. Dahil ba sa direksyon ng hangin? Ang katangian ba ng lupa? Isang pagkakaisa ng pagkakataon. Ngunit walang teorya ang makakapagpaliwanag sa phenomenon na ito. Ang bahay ko at ang bahay ni Benito ay 20 metro lamang ang layo. Pareho ang mga kondisyon. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang lata ng pintura na ibinigay sa akin ni Benito. Ang manipis na patong ng pintura na iyon. Ang pintura na kinutya ko. Maaari bang iyon ang dahilan ng himalang ito? Hindi ako makapaniwala. Para itong lumalabag sa batas ng pisika. Paano mapipigilan ng isang patong ng pintura ang 120 gens na apoy? Naglakad ako patungo sa bahay na iyon na parang sinapian. Ang aking puso ay tumitibok ng parang baliw. Naririnig ko ang tunog ng pagkabali ng buong teorya ko sa buhay. Nang makarating ako sa harap ng bahay ni Benito, nawala ng lakas ang aking mga binti at nanatili akong nakatayo doon. Mas nagulat ako nang makita ko ito ng malapitan. Ang panlabas na dingding ng bahay ay ganap na nawala ang orihinal na kulay nito at naging itim na uling. Ngunit ang itim na patong na iyon ay kakaibang makapal. Parang ang dingding ay namaga at naging ilang beses na mas makapal kaysa sa orihinal. Inabot ko ang aking nanginginig na kamay at hinawakan ang itim na dingding. Inakala kong mainit ito, ngunit nakakagulat na mainit-init lang. Kahit 3 araw na ang nakalipas mula nang dumaan ang sunog, ang mga guho sa paligid ay mainit pa rin, ngunit iba ang dingding na ito. Tinapik ko ang itim na patong gamit ang aking daliri. Matigas ito. Inakala kong malambot ito na parang espongha, ngunit matibay ito na parang baluti. Kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa at kinayod ang dingding. May itim na pulbos na nahulog at lumitaw ang isang puting patong sa ilalim nito. Ang orihinal na patong ng pintura. At sa ilalim nito, mayroong kahoy na walang pinsala. Hindi ito maaaring mangyari, bulong ko. Ang kahoy ay walang pinsala kahit dumaan ang 1200000 na apoy. Hindi ito maipapaliwanag ng pisika na alam ko. Ang ignition point ng kahoy ay karaniwang nasa pagitan ng 300 degrees C at 400 degrees C. Sa 1,100 degrees Celsius, dapat itong agad na maging abo, ngunit ang kahoy ng bahay na ito ay hindi man lang nasunog. Naglakad ako sa paligid ng bahay at sinuri ang bawat sulok. Ang lahat ng dingding ay namaga ng itim sa parehong paraan. Gayun din ang bubong. Parang ang buong bahay ay nakasuot ng itim na baluti. May mga bitak ang mga salamin ng bintana, ngunit hindi sila nabasag. Ang pinto ay nasa orihinal na posisyon nito. Sa sandaling iyon, ang pinto ay bumukas ng may kiskis. Nagulat ako at umatras, at nasaksihan ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Lumabas si Benito mula sa pinto. Buhay siya. Ang mukha niya ay nasunog at itim, at ang kanyang damit ay nabasa ng pawis. Ngunit wala siyang sugat at humihinga siya ng malakas. Nakita niya ako at ngumiti ng may pagod. Professor,
Alam kong babalik kayo. Nawalan ako ng salita. Sigurado akong patay na siya. Inakala ko na walang sinuman ang makakaligtas sa apoy na iyon. Ngunit buhay siya. At halos walang pinsala. Benito, paano ka nabuhay? Nauutal kong tanong. Nanginginig ang boses ko. Pumasok po kayo, Professor. Mag-usap tayo sa loob. Binuksan ni Benito ang pinto at inanyayahan ako sa loob ng bahay. Nang buksan ko ang pinto at pumasok sa loob, muli akong nagulat. Halos walang amoy ng sunog sa loob ng bahay. Kung ang labas ng mundo ay impyerno, ang loob ay parang ibang mundo. Ang mga muebles, lamesa, at sofa ay nasa orihinal na lugar nila. Ang alikabok lamang ang kumikinang sa sinag ng araw na dumadaan sa bintana, iyon lang. Hinawakan ko ang dingding. Hindi tulad ng itim at namamagang patong sa labas, ang panloob na dingding ay puti at malinis. Parang walang sunog na nangyari. Paano ito posible? Tiningnan ko si Benito at nagtanong. Kailangan kong marinig ang kanyang sagot. Kailangan kong malaman ang sekreto ng himalang ito na nagpabagsak sa teorya ko sa buhay. Pumunta si Benito sa kusina at kumuha ng isang bagay mula sa refrigerator, isang kulay kape na bote. Ibinuhos niya ito sa isang baso at inabot sa akin. Salabat ginger tea po. Dinala ko pa ito mula sa probinsya. Inumin niyo po muna ito at kumalma kayo. Professor. Mauma si o at haamma. Mauma si o amma. Mauma si o amma. Tulala kong tinanggap ang baso. Ito ang unang pagkakataon na uminom ako ng salabat. Ang mabango at malamig na lasa ay nagpabasa sa aking lalamunan. Kakaiba, ngunit parang kumalma ang puso ko ng kaunti. Inihatid ako ni Benito sa sofa sa sala at umupo sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit kalmado. Hindi ito ang mga mata ng isang taong dumaan sa impyerno. Professor, naaalala niyo po ba ang pintura na binigay ko sa inyo? Tumango ako. Oo, naaalala ko. Kung gaano ako naging mapang-insulto. Hindi lang po iyon simpleng pintura. Isa po iyang pinturang laban sa apoy na binuo sa Pilipinas. Kapag tumanggap ito ng init na higit sa 300 degrees, nagkakaroon ito ng chemical reaction at namamagang parang bula. Namamaga ito ng hanggang 50 beses ng orihinal na kapal at nagiging uling. Ang patong ng uling na ito ang nagsisilbing insulator at pinipigilan ang init na makapasok sa loob. Kahit narinig ko ang paliwanag, hindi ko ito lubos na maunawaan. Hindi, theoretically, naunawaan ko ito. Alam ko na mayroong intumescent paint. Ngunit hindi ko inakala na mapipigilan nito ang 1-200 graus na firestorm sa aktwal na sitwasyon. Ayon sa data na nakita ko, ang umiiral na intumescent paint ay limitado sa 800 degrees. Imposible ang 120,000. Ngumiti si Benito. Kaya nga po, gumawa kami ng bagong sangkap. Ito po ang resulta ng higit sa 10 taon na research ng mga Pilipinong siyentista. Masyado niyo po kaming minamaliit, Professor. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Nahihiya ako. Napagtanto ko kung gaano ako naging mapagmataas at puno ng pagtatangi. Tinawag ko ang teknolohiya ng Pilipinas na murang marketing ng Asya. Ngunit ang teknolohiya na iyon ay lubos na tinalo ang sistema ng kanluranin na ipinagmamalaki ko. Umupo ako ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Habang humihigop sa salabat na ibinigay ni Benito, nag-isip ako. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip ang mga alaala ng nakaraan. Nang unang dumating si Benito na may dalang lata ng pintura, hindi ko siya pinansin. Binalewala ko ito bilang hindi na verify na teknolohiya ng Asya. Nang subukan niyang magpresenta sa Village Festival, hayagan ko siyang pinutol at pinahiya. Bago dumating ang sunog, nang bumalik siya ng may taos-pusong tingin, pinaalis ko siya ng walang awa. Ang pagkadismaya na lumilitaw sa mukha ni Benito sa tuwing iyon ay naaalala ko. Hindi siya nagalit kahit minsan. Sa kabila ng kawalan ko ng galang, laging tama at kalmado ang kanyang tugon. Kahit sa huling sandali, nanatili siya sa kanyang bahay ngunit sinabi niya sa akin na lumikas muna ako. Inakala kong baliw siya. Ngunit hindi siya baliw. Naniwala siya sa kanyang teknolohiya. At tama ang kanyang paniniwala. Benito, nagsalita ako.
Nanginginig ang boses ko. Tunay akong humihingi ng paumanhin. Kung naaalala ko kung gaano ako naging mapagmataas at walang galang noon, lubos akong nahihiya. Kinawayan ni Benito ang kanyang kamay. Ayos lang po, Professor. Naiintindihan ko po ang inyong posisyon. Mahirap po talagang maniwala sa isang teknolohiya na hindi na-verify. Ang mahalaga po ay ang simula mula ngayon. Ang kanyang kagandahang loob ay nagpahiya palalo sa akin. Kaya ko rin bang magpatawad ng ganoon? Isang tao na nagtalo, binaliwala, at pinaalis ako. Benito, bakit ka nanatili sa bahay at hindi lumikas? Hindi ba mapanganib? Tumingin si Benito sa labas ng bintana at sumagot. Sa totoo lang po, wala akong 100% na katiyakan. Nagtagumpay kami sa laboratorio, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa aktwal na firestorm. Ngunit naniwala ako sa aming pananaliksik. At higit sa lahat, gusto kong patunayan mismo na talagang gumagana ang teknolohiya na ito. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Ang pagsisikap na patunayan ng kanyang teknolohiya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Iyon ang pinakamataas na debosyon bilang isang siyentista at kasabay nito, isang mapanganib na tapang. Ngunit paano kung nag-fail ka? Maaari ka sanang namatay, sabi ko. Nag-isip si Benito ng kaunti bago sumagot. Kung nangyari po iyon, susuriin ng mga junior researcher kung bakit kami nag-fail at gagawa ng mas mahusay na produkto. Ganyan po ang ginawa ng mga Pilipino. Kahit mag-fail, babangon ulit at aabante. Iyan po ang paraan namin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malalim na inspirasyon. Muli kong napagtanto kung gaano ako kaignorante tungkol sa Pilipinas. Ang bansa na bumangon mula sa mga guho ng digmaan at nakamit ang himala ng ekonomiya, ang bansa na nagtayo ng mga pandaigdigang korporasyon mula sa wala medyo naunawaan ko na kung ano ang pinagmulan ng lakas na iyon. Benito, may isa pa akong tanong. Paano gumagana ang pintura na iyon? Eksakto. Maaari mo ba itong ipaliwanag sa akin sa isang inhenyerong paraan? Nagningning ang mga mata ni Benito. Ang tingin na ipinapakita ng lahat kapag nagsasalita sila tungkol sa kanilang larangan. Ganyan din ang tingin ko kapag nagsasalita ako tungkol sa fire dynamics. Ang core po ng pinturang ito ay ang bilis ng pagpapalaki at ang density ng carbon layer. Ang umiiral na intumescent paint ay dahan-dahang namamagang kapag tumanggap ng init, ngunit ang aming produkto ay nagsisimulang mag-react ng mabilis sa 300 Gads. Kaya bago pa man dumating ang apoy sa dingding, ang proteksiyon na layer ay nabuo na. Pangalawa, ang istruktura ng carbon layer ay espesyal. Ang karaniwang uling ay nagpapahintulot ng kaunting conduction ng init, ngunit ang carbon layer na binuo namin ay may uniform na pagkakaayos ng mga butas sa antas ng nano na nagpapalaki sa thermal insulation effect. Parang aerogel po ang prinsipyo. Aerogel. Alam ko rin ang sangkap na iyon. Isa sa pinakamagaan na solid sa mundo at may kamanghamanghang thermal insulation performance. Ginawa ba nila ang prinsipyo na iyon sa pintura? At ang mas kamangha-mangha po ay ang gas na nalilikha sa proseso ng chemical reaction. Kapag nabuo ang carbon layer, inilalabas ang isang inert gas na nagtutulak palabas ng oxygen. Walang apoy na masusunog kung walang oxygen, tama po? Kaya pinipigilan nito ang apoy na direktang dumikit sa ibabaw ng dingding. Hindi ko napigilan ang aking pagkamangha. Ito ay isang henyong konsepto. Hindi lamang pinipigilan ang init kundi ginagawa ring imposible ang pagkasunog isang multiple defense system. Mas sopistikado ito kaysa sa inakala ko. Talaga pong kahanga-hanga na nabuo ang teknolohiya na ito sa Pilipinas, sabi ko ng taos puso. Wala na akong pangangailangan para sa pagmamataas o pagpapakita, ang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng katotohanan. Iyon ang posisyon ng isang tunay na siyentista, at napagtanto ko iyon sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon, nanatili ako sa bahay ni Benito. Maaari akong bumalik sa evacuation center, ngunit gusto kong matuto ng mas maraming bagay sa himalang espasyo na ito. Malugod akong tinanggap ni Benito at pinakain pa ako ng hapunan. Ang niluto niyang pagkain ay lomi, isang Filipino noodle dish. Ang masarap na amoy ay nagmula sa kumukulong kaldero. Sa simula, maingat akong kumain dahil sa hindi ako sanay sa lasa, ngunit nang makakain ako ng isang subo,
Nagningning ang aking mga mata. Mainit, malinamnam, at may malalim na lasa. Mabilis kong naubos ang buong plato. Masarap. Ito ba ang lomi? Opo. Pambansang pagkain po iyan sa Pilipinas. Kapag gutom ka o pagod, kapag kumain ka ng isang plato nito, bumabalik ang lakas mo. Tiningnan ko ang walang laman na plato at naisip. Ang mga Pilipino ay nakaligtas sa malupit na kapaligiran habang kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Mainit na pagkain, malinamnam na pagkain ang pagkain na nagbibigay ng enerhiya na kailangan upang labanan ang isang malamig na mundo. Pagkatapos naming kumain, umupo kami sa sala, sinindihan ang isang kandila. Walang kuryente, ngunit sapat na ang isang kandila. Sa tuwing umiihip ang kandila sa dilim, bumababa ang anino sa mukha ni Benito. Benito, gusto kong malaman ang mas marami tungkol sa iyo. Paano ka napunta sa larangan na ito? Benito, malaman na ito. Mukhang nag-iisip si Benito. Ipinanganak po ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Pilipinas. Noong bata pa ako, nagkaroon ng malaking sunog sa aming bayan. Namatay ang kapitbahay naming lola. Naramdaman ko po noon kung gaano katakot ang apoy at kung gaano kami kakulang sa teknolohiya upang mapigilan ito. Tahimik akong nakinig. Ang kanyang kuwento ay puno ng katotohanan. Nag-major po ako sa chemical engineering sa kolehiyo at pumasok sa isang lokal na kumpanya ng pintura. Sa simula, isa lang akong ordinaryong researcher na gumagawa ng pintura. Ngunit isang araw, itinalaga sa akin ng aking boss ang proyekto ng pinturang laban sa apoy. Mula noon, nagbago ang buhay ko. Hindi po madali. Opo, napakahirap po talaga. Nagkaroon ng daan-daang failure. Ang mga kasamahan ko ay sumuko at lumipat sa ibang proyekto. Ngunit ang eksena ng sunog na nakita ko noong bata pa ako ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip. Hindi nawala sa aking tenga ang sigaw ng lola. Hindi ako makasuko. May mga luha na lumitaw sa gilid ng mata ni Benito. Naramdaman ko ang bigat ng mga luhang iyon. Ang trauma ng isang tao ay naging teknolohiya na magliligtas sa maraming buhay. At 2 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nagtagumpay ako. Gumawa ako ng pintura na makakayanan ang 1012 Ardad gusa na init sa loob ng 35 minuto sa laboratorio. Ipinadala ako ng kumpanya sa Pilipinas para sa aktwal na field test. Dahil sinabi nilang doon ito dapat itest kung saan ang sunog sa kagubatan ay pinakamasama. Kaya kayo pala ay napunta sa nayon namin. Opo, at nakilala ko kayo, Professor. Ngumiti si Benito. Ito ay isang ngiti na may halong kalungkutan at init. Sa totoo lang po, labis akong nasaktan nang hindi niyo ako pinansin. Nag-aral po ako sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong research papers, Professor. Kayo po ay isang alamat sa fire dynamics. Gusto ko po sanang makilala niyo ako, ngunit sa halip ay kinutyan niyo ako. Umuungol ako. Bawat salita niya ay tumatama sa aking dibdib na parang ngipin. Ngunit hindi ako sumuko. Gusto kong patunayan na nagkamali kayo, Professor. Hindi, mas tumpak, gusto kong patunayan na ang teknolohiya ng Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Ang pagmamataas sa kanyang bansa. Nagbigay sa akin ng malalim na inspirasyon ang mga salitang iyon. Bilang isang Pilipino, mahal ko rin ang aking bansa. Ngunit hindi ito madalas na konektado sa mga siyentipikong tagumpay. Iba ang mga Pilipino. Ang personal na tagumpay ay nagiging karangalan ng bansa. Iyan ang nagpapalakas sa kanila. Benito, talagang kahanga-hanga ka. At ang Pilipinas ay talagang isang kamangha-manghang bansa, sabi ko ng taos puso. Wala na akong pagmamataas o pagpapakita. Ang pagpapakumbaba sa harap ng katotohanan. Iyan ang posisyon ng isang tunay na siyentista. At sa sandaling iyon, nagpasya ako. Kailangan kong ibahagi ang himalang ito sa mundo. Kung paano ginawang posible ng teknolohiya ng Pilipinas ang imposible, kailangan akong maging saksi mismo. Kinabukasan, lumabas ako kasama si Benito upang kumpirmahin ang sitwasyon sa nayon. May balita na hindi pa tuluyang naapula ang sunog. May mga embers pa rin sa kalapit na kagubatan, at posible ang secondary fire depende sa direksyon ng hangin. Si Tom Reyes,
Ang fire chief na nakilala ko sa evacuation center ay bumuntong hininga nang makita ako. Pedro, narinig ko ang tungkol sa bahay mo. Talagang nakakalungkot. Salamat, Tom. Ngunit may mas malaking problema. Ang apoy ay papunta sa Blue Hills Elderly Home, tahanan ng matatanda, hindi ba? Ang mukha ni Tom ay nagdilim. Oo, nagbago ang direksyon ng hangin. Mayroong higit sa 100 matatanda sa home, ngunit marami sa kanila ang hindi makakilos. Limitado ang kapasidad ng helicopter. Sa Blue Hills Elderly Home, kilala ko rin ang lugar na iyon. Namatay doon ang ina ng aking asawa. Lumitaw sa aking isip ang imahe ng aking biyenan, na nakaupo sa wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Kailan naabot ang apoy sa home? Sa bilis na ito, sa loob ng 48 oras. Imposible ang ganap na evacuation. Kailangan nating iwan ang hindi bababa sa 30 katao. 30 katao. 30 matatanda ang maiiwan sa apoy. Kinuyom ko ang aking kamao. Sa sandaling iyon, lumapit si Benito sa tabi ko. Professor, may pintura ako. Kung ipipintura natin ito sa gusali ng home, maililigtas natin ang mga tao. Tiningnan ko si Benito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paniniwala. Gaano karami ang natitira? Mayroon akong 50 drums sa aking bodega. Hindi sapat upang takpan ang buong home. Ngunit kung mag-focus tayo sa mga pangunahing section, posible ito. Nag-isip ako ng kaunti. Kailangan kong kumbinsihin si Fire Chief Tom. Ito ay isang pamamaraan na wala sa opisyal na fire safety manual. May panganib din. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Tom, pakinggan mo ako. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa bahay ni Benito. Ang katotohanan na isang bahay lamang ang nakaligtas sa 1,000 na firestorm. Ang katotohanan na ito ay dahil sa pintura laban sa apoy ng Pilipinas. Sa simula, hindi makapaniwala si Tom. Pedro, kinutya mo ang pintura na iyon ng Pilipinas. Nakita ko iyon. Ano ang nangyari sa iyo? Nagkamali ako. Tom, nakita ko mismo. Talagang gumagana ang pintura na iyon. Tinitigan ako ni Tom sa loob ng ilang sandali. Kami ay magkaibigan sa loob ng 30 taon. Alam niya na hindi ako isang taong nagsisinungaling. Sige, gawin natin. Ngunit ikaw ang mananagot. Tumango ako. At sinabi ko kay Benito, Benito, iligtas natin ang mga tao ng magkasama. Posible ito kung pagsasamahin natin ang aking kaalaman at ang iyong teknolohiya. Ngumiti si Benito ng maliwanag. Professor, hinihintay ko po ang mga salitang iyan. Agad kaming kumilos. Ikinarga namin ang mga drum ng pintura mula sa bodega ni Benito sa isang truck at nagmadali patungo sa elderly home. Nang makarating kami, naghahanda na sa pag-evacuate ang mga staff ng home at ang mga bumbero sa gulo. Sinimulan kong suriin ang istruktura ng home. Kailangan kong hanapin ang mga mahihinang punto kung saan unang aabot ang apoy. Ang hilagang dingding ay malapit sa kagubatan at mapanganib, at ang bentilasyon sa bubong ay isang mahinang punto kung saan maaaring makapasok ang alon ng init. Benito, kailangan nating mag-focus sa pagpipintura dito at dito. At doblehin ang paligid ng mga bintana. Tumango si Benito at nagsimulang ihalo ang pintura. Alam niya kung paano ihalo ang dalawang sangkap sa tamang proporsyon upang makuha ang pinakamahusay na epekto. Ang mga residente ng nayon ay nagsimulang magtipon, isa-isa. Mayroong mga taong nagtalo sa akin sa evacuation center. Ngunit tapat akong nagsalita sa kanila. Mga kaibigan, nagkamali ako. Ngunit ngayon, ito na lang ang tanging paraan natin. Magtiwala kayo sa akin at makipaglaban tayo ng magkasama. Nagtinginan ang mga tao. At isang tao ang kumuha ng brush. Sumunod ang isa pa. Mabilis! 12 residente ang nagsimulang magpinta sa dingding ng elderly home gamit ang mga brush ng pintura. Kinuha ko ang brush sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi para sa pagbawi ng aking karangalan, kundi para iligtas ang buhay. Naging marumi ang aking mga kamay sa pintura, at ang aking damit ay naging marumi. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang buhay ng higit sa 100 matatanda ang nakasalalay dito. Halos hindi kami natulog sa loob ng 48 oras. Patuloy kaming nagpinta araw at gabi.
Nagkaroon ng mga paltos sa aming mga kamay at namanhid ang aming mga braso. Ngunit walang sinuman ang nagreklamo. Lahat ay kumikilos patungo sa iisang layunin. Mukhang hindi napapagod si Benito. Ginawa niya ang paghahalo ng pintura, direksyon ng construction, at inspeksyon ng kalidad ng sabay-sabay. Ngunit laging kalmado ang kanyang mukha. Pinuri ko ang kanyang pamumuno. Ang taong nagpapakita sa pamamagitan ng aksyon kaysa sa salita. Iyan ang hitsura ng isang tunay na leader. Nang matuyo ang pintura at nagbigay ng mahinang kislap, ang gusali ay parang isang nabubuhay na bagay. Ang puting patong ng pintura ay kumikinang sa sinag ng araw. Ito ang baluti na malapit ng dumaan sa pagsubok ng apoy. Nang lumipas ang 40 oras, nagbigay ng order ng pag-atras ang Philippine Fire Authority. Ang bilis ng paglipat ng apoy ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Lahat ng tauhan, umalis agad. Ito ay isang utos. Ang fire marshal ay nagbigay ng direksyon sa radyo. Nagsimulang kolektahin ng mga bumbero ang kanilang kagamitan. Nag-aalala rin ang mga residente. Ngunit hindi ako kumilos. Mananatili ako dito. Tiningnan ako ng lahat. Tumakbo si Fire Chief Tom Reyes sa akin. Pedro, sigurado ka ba? Mamamatay ka dito. Tom, naniniwala ako sa teknolohiya na ito. Nakita ko mismo. Alam ko. Ngunit hindi ito sigurado. Paano ang pamilya mo? Nam pamilya mo? Nam pamilya mo? Nag-aalangan ako sandali. Lumitaw sa aking isip ang mukha ni Maria at ng aking mga apo. Ngunit mabilis akong nagpasya. Maiintindihan ako ni Maria. At kung tatakas ako, ano ang mangyayari sa mga matatanda na ito? Sinabi mo na higit sa talampakatao ang hindi makakalikas. Hindi ko sila iiwan. Tinitigan ako ni Tom sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige, Pedro. Ngunit panatilihin mong nakabukas ang radyo. Sabihin mo sa akin agad kung lumala ang sitwasyon. Tumango ako. At tumingin kay Benito. Nanatili rin siya, syempre. Benito, maaari ka nang umalis. Ito ang desisyon ko. Ngumiti si Benito. Professor, mananatili rin ako dito. Ito po ang teknolohiya na ginawa ko. Kailangan ko po itong saksihan hanggang sa huli. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang mainit na pakiramdam ng tiwala ang ipinadala. Kami ay naging magkasama sa kapalaran ngayon. Ilang residente rin ang nag-alok na manatili. Ang mga nurse ng elderly home, ang lokal na pari, at ang retiradong bumbero na si Michael, lahat sila ay may mahal sa buhay sa home. Ini-evacuate namin ang pinakamaraming matatanda hanggat maari at inilipat namin ang natitirang 32 katao sa underground shelter. Dinala namin ang mga kinakailangang gamit tulad ng wheelchair, oxygen tanks, at gamot. Masikip ang shelter, ngunit nakayanan naming isama silang lahat. Pagkatapos ng huling inspeksyon, umakyat ako sa bubong at tiningnan ang abot tanaw. Isang pulang ilaw ang papalapit mula sa malayo. Parating na ang apoy. Sa pagkakataong ito, hindi ako tatakas. Haharapin ko ito ng direkta. Lumapit si Benito sa tabi ko. Professor, hindi po ba kayo natatakot? Sa totoo lang, natatakot. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang tumakas ng walang ginagawa. Tumango si Benito. Sa Pilipinas, may ganitong kasabihan, ang hindi magtiyaga sa hirap, di magtatamo ng ginhawa. Pinag-isipan ko ang kahulugan ng mga salitang iyon. Kung hindi ka magsasapalaran, wala kang makukuha. Kung hindi ka susuko, may daan. Iyan ang tila espiritu ng Pilipino. Nagsimulang marinig ang malakas na tunog ng apoy mula sa malayo. Ang tunog ng mga puno na nasusunog, ang tunog ng hangin na nagpapalakas sa apoy. Ang impyerno ay papalapit. Ang natitira na lang ay ang dasal at ang tiwala sa teknolohiya ng Pilipinas, bulong ko. At bumaba ako sa underground shelter. Ganap na nilamon ng apoy ang elderly home. Ang orange na ilaw ay kumikislap sa labas ng bintana at ang buong gusali ay tila nanginginig. Sa loob ng underground shelter, naghalo-halo ang mga dasal at iyak ng mga matatanda. Pumunta ako sa 93 taong gulang na si Lola Margaret na nakaupo sa sulok. Pedro, huwag mo akong alalahanin. Nakaranas na ako ng digmaan at tagtuyot.
Wala lang ito. Ang kanyang matatag na mukha ay nagpakita ng katahimikan kaysa sa takot. Ang dignidad ng isang taong nabuhay ng none pataon. Sa sandaling iyon, may narinig kaming malakas na tunog. Niyanig ang buong gusali. Nahulog ang alikabok mula sa kisame. Nagsisigawan ang mga tao. Baka gumuho ang dingding. Sigaw ng nurse na si Sarah. Mabilis akong tumakbo sa hagdan at sinuri ang sitwasyon sa ground floor. Nabali ang hilagang bintana dahil sa init. At ang alon ng init ay pumasok. Ang temperatura ay mabilis na tumaas. Sa tuwing humihinga ako, ang aking baga ay parang nasusunog. Si Benito ay nakadikit ang kanyang tenga sa dingding. Nagre-react ang pintura. Idinikit ko rin ang aking tenga sa dingding. May narinig akong kakaibang tunog. Isang tunog na parang bumubula at may namamagang bagay. Iyon ang tunog ng pintura na nagkakaroon ng chemical reaction at namamagang bula. Lumitaw ang liwanag ng pag-asa sa mukha ni Benito. Gumagana ito. Ngunit ang sitwasyon ay mapanganib pa rin. Ang apoy sa labas ay mas lumalakas pa. At mayroong mga nakakatakot na tunog mula sa iba't ibang bahagi ng gusali. Ang mas masahol pa, ang bentilasyon ng underground shelter ay nagsimulang barahan. Pumasok ang usok at bumaba ang konsentrasyon ng oxygen. Ang mga matatanda na nangangailangan ng oxygen ay ang unang nagreklamo ng hirap. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Ang 87 taong gulang na si Lolo George ay umubo. Mabilis akong kumuha ng emergency oxygen tank at ikinabit ito sa kanya, ngunit limitado ang bilang ng oxygen tank. Huminahon kayo. Lahat. Huminga ng dahan-dahan. Sumigaw ako, ngunit mahirap pakalmahin ang mga taong takot na takot. Sa sandaling iyon, may natuklasan si Benito. Isang ventilation hole sa sulok ng shelter. Professor, may hangin na pumapasok dito. Hindi ito barado. Mabilis akong tumakbo doon. Maliit, ngunit mayroong sariwang hangin na pumapasok. Ang ventilation hole na iyon ay konektado sa kabilang bahagi ng gusali, sa direksyon na hindi pa naabot ng apoy. Ilagay niyo ang basang tuwalya dito. Upang mapigilan ang usok ngunit hayaang makapasok ang hangin. Nagbigay ng direksyon si Benito. Mabilis naming inilagay ang mga tuwalya na binasa ng tubig sa ventilation hole. Unti-unti, nagsimulang bumuti ang sitwasyon. Sa labas, ang sigaw ng impyerno ay patuloy na narinig. Ang tunog ng mga puno na sumasabog, ang tunog ng metal na baluktot, ang tunog ng apoy na umaalingaw-ngaw, parang ang demonyo ay nagnangalit upang sirain ang gusali. Natakot ako, at babalik na sana ako sa dati kong pagdududa. Talaga bang ililigtas kami ng pintura na ito? Laban sa apoy na higit sa 1,300 graus. Hindi ba ito masyadong mapanganib na sugal? Ngunit tiningnan ko si Benito. Kalmado pa rin siya, sinusuri ang dingding. Ang kanyang paniniwala ay ipinadala sa akin. Professor, kaya natin ito. Magtiwala kayo sa aming teknolohiya. Tumango ako. At sinabi ko sa mga matatanda, lahat, magtiis pa tayo ng kaunti. Sigurado tayong makakaligtas. Sa sandaling iyon, may narinig kaming malaking pagsabog sa labas. Niyanig ang buong gusali. Nahulog ang ilaw sa kisame. Dumating ang dilim, ngunit kami ay buhay. Hindi ko alam kung gaano katagal lumipas sa dilim. Ang fluorescent na kamay lamang ng relo ko ang kumikinang ng mahina. 10 minuto ang lumipas. 20 minuto ang lumipas. Ang tunog ng apoy na umaalingaw-ngaw sa labas ay narinig pa rin, ngunit parang unti-unti na itong lumalayo. Basang-basa ng pawis ang kanyang kamay, ngunit hindi ito nanginginig. Tahimik kaming hinawakan ang kamay ng isa't isa. Sa sandaling iyon lamang, nawala ang nasyonalidad, edad, at nakaraang pagtatalo. Kami ay 2 tao lamang na nagbahagi ng parehong kapalaran. Ang mga dasal ng mga matatanda ay umalingaw-ngaw sa dilim. Mayroong bumubulong ng mga salita mula sa Biblia at mayroong umiiyak habang tinatawag ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi ko namalayan na puno na ng luha ang aking mga mata. Dumaan sa aking isip ang kaisipan na baka ito na ang huli. Sa sandaling iyon, may binulong si Benito sa aking tenga. Professor, sa Pilipinas, may kanta kaming inaawit sa ganitong sitwasyon. Ang kantang Leron, Leron Sinta.
Leron, Leron Sinta? Ano iyon? Isang folk song ng Pilipino. Kapag malungkot kami, kapag nahihirapan kami, ang mga Pilipino ay umaawit ng kantang ito. Sa loob ng daan-daang taon, nagsimulang kumanta si Benito sa mababang boses. Leron, Leron, Sinta, buko ng papaya. Ang himig ay malungkot ngunit maganda. Dahan-dahan itong dumaloy na parang isang lumang ilog. Hindi ko naintindihan ang kahulugan ng mga lyrics, ngunit naramdaman ko ang emosyon na nakapaloob sa kanta. Ang kaluluwa ng isang bansa na nakaranas ng hirap at paghihirap, ngunit hindi sumuko sa pag-asa. Habang nakikinig ako sa kanta, kakaiba, ngunit naramdaman ko na naging kalmado ang aking puso. Nang matapos ang kanta, tumahimik ang shelter. At sa sandaling iyon, napansin ko, nagbago ang tunog sa labas. Ang tunog ng umaalingaw-ngaw na apoy ay humuhupa. Nabawasan din ang tunog ng pagsabog. Sa halip, may narinig akong tunog na hiwiw. Parang isang higanteng hayop na humihinga sa labas. Dumaan na ang apoy, sabi ni Benito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Maingat akong umakyat sa hagdan at sinuri ang sitwasyon sa ground floor. Ang tanawin na nakikita ko sa labas ng bintana ay pula pa rin, ngunit ang intensity nito ay malinaw na humina. Tila ang apoy ay dumaan sa elderly home at lumipat sa ibang direksyon. Hinawakan ko ang dingding. Mainit, ngunit kaya nang tiisin. Ang patong ng pintura ay namaga ng itim, na parang balat ng buwaya. Ngunit ang dingding mismo ay hindi gumuho. Ito ay isang himala. Kailangan kong magpasya. Mapanganib pa rin ang lumabas. Maaaring may mga embers pa rin, at ang usok sa hangin ay maaaring nakamamatay. Ngunit limitado rin ang oxygen sa shelter. Kung maghihintay pa kami, may panganib na mamatay sa suffocation. Lumapit si Benito sa tabi ko. Professor, ano ang gagawin natin? Nag-isip ako ng kaunti, at nagpasya ako. Maghintay pa tayo ng kaunti. 30 minuto lang. Hanggang sa ganap na dumaan ang apoy. Tumango si Benito. Bumalik kami sa shelter. Iyon ang pinakamahabang 30 minuto. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Naglakad ako sa pagitan ng mga matatanda at sinabing, ayos lang, matatapos na. Sa totoo lang, wala rin akong katiyakan, ngunit kailangan kong bigyan sila ng pag-asa. Sa wakas, lumipas ang 30 minuto. Halos nawala na ang tunog sa labas. Muli akong umakyat sa hagdan. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang pinto. Pumasok ang mainit na hangin, ngunit kaya nang huminga. May usok, ngunit nakikita ko ang langit. Dumaan na ang apoy. Umiyak ako. Nakaligtas kami. Lahat. Lumabas na kayo. Dumaan na ang apoy. Sumigaw ako. Ang kagalakan ay sumabog mula sa shelter. Ang mga tao ay umakyat sa hagdan, isa-isa. Sa sandaling nakita nila ang sikat ng araw, lahat sila ay umiyak. Si Benito at ako ay niyakap ang isa't isa ng walang salita. Ang mainit na luha ng lalaki ay dumaloy sa aming mga pisngi. Iyon ang pinakamahabang yakap sa buhay ko. Nang lumabas kami ng elderly home, muli akong nagulat na wala ang lahat sa paligid. Ang kagubatan sa paligid ng home ay nasunog ng walang natira. At ang iba pang mga kalapit na gusali ay gumuho ng ganap. Tanging ang mga pundasyon ang natira. Ang kulay abo na abo ay bumabagsak na parang niyebe, at ang amoy ng sunog ay nakalutang pa rin sa hangin. Ngunit sa gitna ng mga guho na iyon, ang gusali ng elderly home lamang ang nakatayo, nakasuot ng itim na baluti, parang isang kuta na nag-iisang nakaligtas sa battleground. Parang isang himala mula sa Biblia. Ang mga matatanda ay lumabas, isa-isa, at tiningnan ang tanawin. Si Lola Margaret, 93 taong gulang, ay nakaupo sa kanyang wheelchair at tumingala sa langit at nagsabi, "Salamat Panginoon." Ito ay talagang isang himala. Si Lolo George ay naglakad gamit ang kanyang tungkod at hinawakan ang dingding ng gusali. Ang itim na namamagang patong ng pintura ay dumikit sa kanyang kamay. Ito ba ang nagligtas sa amin? Ang pinturang ito? Opo, Lolo. Teknolohiya po ito mula sa Pilipinas. Sagot ni Benito. Lumapit ako sa dingding at sinuri ng detalyado ang itim na patong.
Namaga ito ng higit sa 50 beses ng orihinal na kapal. Kapag pinindot ko ito gamit ang aking daliri, mayroon itong elastisidad na parang espongha, ngunit matigas. At ang dingding sa ilalim ng itim na patong ay nakakagulat na malamig. Ito ay talagang isang kamangha-manghang teknolohiya. The five, lads, at ang dingding sa ilalim. At ang dingding sa ilalim ng itim na patong ay nabuhay ako bilang isang siyentista sa loob ng 30 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong uri ng teknolohiya. Hindi lamang pinipigilan ang init kundi sinisipsip at ipinapakalat ang thermal energy, isang revolutionary invention. Sa sandaling iyon, may narinig akong tunog ng helicopter mula sa malayo. Parating na ang rescue team. Agad na dumating ang 3 firefighting helicopter sa itaas ng elderly home. Ang mga bombero ay bumaba sa pamamagitan ng lubid mula sa helicopter. May survivors. Uulitin ko, may survivors. Ulat ng isa sa mga bombero sa radyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na may survivors sa lugar na iyon na nasunog ng ganap. Bumaba si Fire Chief Tom Reyes mula sa helicopter. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako. Pedro, buhay ka! Ano ang nangyari? Tom, ang pintura na iyon ng Pilipinas ay totoo. Iniligtas niya kami. Tumingala si Tom sa gusali at nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Paano ito posible? Ang lahat sa paligid ay nasunog. Ipinakilala ko si Benito. Ipinaliwanag ni Benito ang prinsipyo ng teknolohiya ng mapagpakumbaba. Ang mga bumbero, kasama si Tom, ay nakinig at unti-unting lumaki ang kanilang mga mata. Ito ay balita sa buong mundo. Kailangan nating iulat ito agad sa head office. Sabi ni Tom. Sinimulan niya ang pag-uulat ng sitwasyon sa radyo. Pagkalipas ng 1 oras, ang harap ng elderly home ay puno ng mga ambulansya, fire trucks, at police vehicles. Ang mga matatanda ay inilagay sa mga ambulansya, isa-isa, at dinala sa ospital. Nakakagulat, lahat ng 32 katao ay nakaligtas. Walang sinuman ang may malubhang pinsala. Tanging mga minor burns, at kaunting inhaling ng usok ang lahat. Si Lola Margaret ay kumaway sa akin bago siya ipasok sa ambulansya. Lumapit ako sa tabi niya. Pedro, salamat, at pasalamatan mo rin ang binatang Pilipino na iyon. Wala po akong ginawa, Lola Margaret. Si Benito po ang tunay na bayani. Ngumiti si Lola Margaret at tumango. At ang pinto ng ambulansya ay sumara. Tiningnan ko ang ambulansya habang umaalis ito at naisip. Ang sandali kung saan ang imposible ay naging posible. Ang teknolohiya ng Pilipinas na pumigil sa 1,300 grus na impyernong apoy. Hindi lamang ito fire suppression. Ang kasaysayan ay muling isinulat. Ang balita ng kaligtasan ng elderly home ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Inulat ito bilang breaking news sa balita ng gabing iyon. Ang tanging gusali na nakaligtas sa sunog sa kagubatan ng Pilipinas. Ang sekreto ay ang pinturang laban sa apoy ng Pilipinas. Ang boses ng anchor ay umalingaw-ngaw mula sa telebisyon. Ang footage sa himpapawid ng gusali ng elderly home na nakatayo ng mag-isa sa abo ay ipinakita sa screen. Ang kaibahan ay nakakagulat. Sa gitna ng lahat na naging kulay abo, ang gusali lamang na nakasuot ng itim na baluti ang nakatayo. Ang mga pangunahing media sa mundo, tulad ng CNN ng Amerika, BBC ng Britanya, at KBS ng Korea, ay nagulat ng balitang ito. Ang broadcast ng Korea, lalo na, ay nagpakita ng reaksyon na malapit sa pagkagulat. Dahil ipinagmalaki rin ng Korea ang kanilang fire safety technology, ngunit kailangan nilang aminin ang katotohanan na lubos silang nalampasan ng Pilipinas. Kinabukasan, nagsimulang magtipon ang mga fire safety expert mula sa buong mundo sa elderly home. Mula sa Amerika, Alemanya, Pransya, at Canada patuloy na dumating ang mga helicopter at sasakyan. Lahat ay gustong malaman ang sekreto ng himalang ito. Kailangan kong gumawa ng opisyal na pahayag sa harap nila. Sa totoo lang, nahihiya ako. Ilang araw pa lang ang nakalipas, kinutya ko ang teknolohiya na ito. Ngunit kailangan kong sabihin ang katotohanan. Mga kagalang-galang na kasamahan,
Gusto kong aminin ang aking pagkakamali ngayon, nanginginig ang boses ko sa harap ng mikropono. Daan-daang eksperto ang nakatingin sa akin. Nag-aral ako ng fire dynamics sa loob ng 30 taon, at naniwala ako na ang teknolohiya ng kanluran ang pinakamahusay. Ngunit nagkamali ako. Lubos akong nagkamali. Tinawag ko si Benito. Tumayo siya sa tabi ko. Ito si Benito Santos, isang researcher ng pinturang laban sa apoy ng Pilipinas. Ang kanyang teknolohiya ang nagligtas sa 32 buhay. Kasama na ako. May bulungan na kumalat sa mga audience. Nagpatuloy ako. Ang imported na alloy shielding na ipinagmamalaki ko na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso ay natunaw sa init na 1,200 grades. Ngunit ang pintura ni Benito ay pumigil sa apoy na iyon. Iyan ang katotohanan. Isang hindi maikakailang katotohanan. Huminga ako ng malalim at sinabi, ang teknolohiya ng Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Opisyal ko itong kinikilala dito at ngayon. Tumahimik ang audience. Bihira para sa isang matandang scholar sa aking larangan. Naaminin ang kanyang pagkakamali sa publiko. Ngunit hindi ako nagsisi. Ang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng katotohanan. Iyan ang posisyon ng isang tunay na siyentista. Nang matapos ang pahayag, sumambulat ang palakpakan. Isang hindi inaasahang reaksyon. Napagtanto ko noon, hindi ako pinuntahan ng mga tao upang kondenahin ang aking pagkakamali, kundi upang malaman ang katotohanan. At ang mga nagpapakita ng respeto sa nagsasabi ng katotohanan ay ang mundo ng mga iskolar. Pagkatapos ng pahayag, kinubkob ako ng maraming reporter. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit ang mas mahalaga ay ang espiritu. Hindi sumusuko ang mga Pilipino. Kahit daan-daang beses silang mag-fail, babangon sila ulit. Ang espiritu na iyon ang lumikha ng teknolohiyang ito. Ano ang plano niyo sa hinaharap? Gusto kong makipagtulungan kay Benito upang ipalaganap ang teknolohiya na ito sa buong mundo. Upang makapagligtas ng mas maraming buhay, sagot ko ng taos-puso. Iyan ang pinakamaliit na kabayaran na magagawa ko. Tinawag ng gobyerno ng Pilipinas ang pangyayaring ito na himala ng modernong fire safety. Isang opisyal na investigative team ang binuo sa Malolos at sinimulan ang pagsusuri sa performance ng pinturang laban sa apoy ng Pilipinas. Ang resulta ay nakakagulat. Kumpirmado na ang performance nito ay mas mahusay kaysa sa anumang umiiral na fire safety product. Si Benito ay naging bayani ng Pilipinas sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang larawan ay nasa front page ng mga pahayagan at ang mga panayam sa telebisyon ay dagsa, ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi po ito ang tagumpay ko lang. Ito po ay resulta ng pagtutulungan ng maraming Pilipinong researcher. Muli akong humanga sa kanyang pagpapakumbaba. Ang tunay na bayani ay hindi tumatawag sa sarili niyang bayani. Pagkatapos ng pangyayari sa elderly home, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Isang emergency session ang ginanap sa Philippine Congress. Ang tema ay ang pagpapabuti ng fire safety system ng mga pampublikong pasilidad. Dumalo ako sa session bilang isang eksperto. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang performance ng pintura ng Pilipinas sa harap ng mga kongresista. Ang data ng eksperimento, ang ebidensya sa field, ang testimonya ng mga survivors, lahat ng dokumento ay ipinakita. Mga kongresista, ang teknolohiya na ito ay hindi lamang isang pagpapabuti, kundi isang revolusyon. Iba ang antas nito sa umiiral na fire safety system. Lubos kong inirerekomenda na ipakilala ang teknolohiya na ito sa buong bansa. Seryosong nakinig ang mga kongresista. Nagtanong ang isang kongresista mula sa oposisyon. Gaano kataas ang tinatayang gastos? Sa halip, mas mura ito kaysa sa umiiral na alloy shielding. Madali rin itong install at mababa ang maintenance cost. Mula sa aspeto ng ekonomiya, mas mahusay ito. Nagtagumpay ang sesyon. Pagkalipas ng isang linggo, ipinasa ng Philippine Congress ang isang landmark bill, isang bill na nag-oobliga sa pag-install ng pinturang laban sa apoy ng Pilipinas sa mga pampublikong pasilidad at mga bahay sa high-risk area ng sunog sa kagubatan. Ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas ay nagpakilala ng teknolohiya ng ibang bansa ng ganap. Nang kumalat ang balita,
Ang mga katanungan ay dagsa mula sa buong mundo. Ang California ay nagdurusa rin sa malalaking sunog sa kagubatan taon-taon. Hindi ba natin maaaring pag-usapan ang mga paraan upang ipakilala ang teknolohiya ng Pilipinas? Ang mga bansang nagdurusa sa sunog sa kagubatan, tulad ng Canada, Greece, Portugal, at Espanya, ay nagbigay ng parehong kontak. Ang isang maliit na kumpanya ng pintura sa Pilipinas ay biglang nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Ang presyo ng stock ng kumpanya ni Benito ay tumaas ng patayo. Naging 3 beses ito sa loob ng isang linggo. Tinawag ng Philippine stock market ang kumpanyang ito na The Miracle Stock. Ngunit walang interes si Benito sa presyo ng stock. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera. Kung mas maraming tao ang maililigtas ng teknolohiya na ito, iyon ang tunay na tagumpay. Lubos akong nag-echo sa kanyang mga salita. Sama-sama kaming nagsumite ng isang research paper sa isang international academic journal. Ang pamagat ay Performance Analysis of Filipino Intumescent Fire-Resistant Coating in Actual Fire Environment. Ako at si Benito ang mga co-author. Ang paper ay dumaan sa review at na-publish sa isang prestihiyosong journal. Ang reaksyon ng akademya ay sumabog. Nagsimulang i-cite ng mga fire research specialists sa buong mundo ang paper na ito. Ang citation count ay lumampas sa 1,000 sa loob lamang ng 3 buwan. May contact din na dumating mula sa UN Fire Safety Agency. Ang nilalaman ay gusto nilang gamitin ang kasong ito bilang opisyal na educational material sa mundo. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay makakakuha ng pagkilala ng UN. Samantala, isang kahilingan ang dumating mula sa Philippine National Museum upang i-exhibit ang isang bahagi ng dingding ng elderly home. Isang piraso ng dingding kung saan nakadikit pa rin ang itim na namamagang patong ng pintura. Ito ay naging isang historical na artifact ngayon. Ako at si Benito ay inimbitahan sa opening ceremony ng exhibition. Dumalo rin ang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo, ginugunita natin ang makasaysayang sandali kung saan ang teknolohiya ng Pilipinas ay nagligtas sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang ito lampas sa teknikal na kooperasyon, kundi sumasagisag sa malalim na koneksyon sa pagitan ng ating bansa at ng mundo. Nagpapasalamat kami sa mga siyentista ng Pilipinas. Nang marinig ko ang talumpati, uminit ang aking dibdib. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, ako ay isang mapagmataas na matandang lalaki na minamaliit ang Pilipinas. Ngunit ngayon, ako ay naging apostol ng teknolohiya ng Pilipinas. Isang irony ng buhay. Nagtapos ang Pangulo sa kanyang talumpati at iginawad ang isang medalya kay Benito. Ito ay ang Order of Lapu-Lapu para sa mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa. Bihira itong igawad sa mga siyentista. Tinanggap ni Benito ang medalya at nagbigay ng maikling pahayag. Ang medalya na ito ay hindi para sa akin lang. Inialay ko po ito sa lahat ng Pilipinong researcher at sa mga Pilipino na nagtiwala sa akin. Ang palakpakan ay sumambulat sa kanyang mapagpakumbabang tindig. Pumalakpak ako hanggang sa sumakit ang aking mga kamay. Lumipas ang mga buwan. Mula nang mangyari ang insidente sa elderly home, ganap na nagbago ang buhay ko. Hindi na ako isang retiradong propesor. Naging misyonaryo ako na nagpapakalat ng teknolohiya ng Pilipinas sa buong mundo. Ang aking bahay ay itinayo ulit. Sa pagkakataong ito, syempre, ipinintura ito mula sa pundasyon gamit ang pinturang laban sa apoy ng Pilipinas. Si Benito ang nag-supervise sa construction. Ginawa niya ang aking bahay ng maingat na parang sarili niyang bahay. Professor, sa ganoon, ang bahay na ito ay mananalo sa anumang apoy, sabi ni Benito nang matapos ang bagong bahay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Benito. Maraming salamat. Nagsimula akong dumalaw sa probinsya ni Benito taon-taon. Ang gulat ko nang una akong pumunta sa probinsya ay malinaw pa rin. Ang mga bukid, ang mga ama na nagtatrabaho sa mga bukirin, ang mga bata na naglalaro sa mga eskinita, ang mga lumang simbahan sa pasukan ng bayan, at ang mainit na damdamin na ibinabahagi ng mga kapitbahay. Nakita ko ang tunay na mukha ng Pilipinas doon. Ang ina ni Benito ay malugod akong tinanggap. Nagluto siya ng mga lutong bahay para sa akin, nakikipag-usap sa akin sa pamamagitan ng body language dahil hindi ako marunong magsalita ng Tagalog.
Sinigang, adobo, lumpia, at gulay. Ang lahat ng pagkain ay puno ng sinseridad. Professor, ito ang Filipino hospitality o pagmamalasakit. Ang puso na ginagawa ang lahat para sa bisita, paliwanag ni Benito. Naramdaman ko ang kahulugan ng mga salitang iyon sa buong katawan ko. Ang init ng mga Pilipino. Hindi lamang ito simpleng kabaitan, isang malalim na pagmamahal na itinuturing ang iba na parang pamilya. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog at Bisaya. Hindi madaling matuto ng bagong wika sa edad na 70. Ngunit hindi ako sumuko. Tulad ng ipinakita sa akin ng mga Pilipino, nagpursige ako ng may pagtitiyaga. Ngayon, kaya ko nang magsalita ng simpleng pag-uusap, kumusta, salamat, mahal kita. Sa tatlong salita lamang na ito, nakakapagbahagi ako ng damdamin sa mga Pilipino. Si Benito at ako ay nagtatag ng International Fire Safety Foundation ng magkasama, isang non-profit na organisasyon na nagbibigay ng pintura ng walang bayad sa mga lugar na nasalanta ng sunog at nagtuturo ng construction technology. Ang unang proyekto ay isang mahirap na nayon sa Africa. Isang lugar kung saan libu-libong tao ang namamatay sa sunog taon-taon. Pumunta kami ni Benito doon mismo at nagpinta kasama ang mga residente. Ang mga bata ay nakatingin sa amin ng may pagkamausisa. Sinabi ko sa mga bata, ang pintura na ito ay isang regalo mula sa Pilipinas upang protektahan kayo. Ang mga bata ay ngumiti ng maliwanag. Nang makita ko ang kanilang mga ngiti, napagtanto ko, ito ang layunin ng aking natitirang buhay. Ang dati kong mapagmataas na sarili ay tuluyan ng nawala. Ako ngayon ay mapagpakumbabang natututo ng bagong teknolohiya at tumatanggap ng ibang kultura ng may bukas na puso. Iyan ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Sa aking silid-aklatan, may mga bagong bagay na nakalagay sa halip na ang mga lumang medalya. Isang Filipino-made na wooden statue, isang hand-knitted na scarf mula sa ina ni Benito, at isang drawing na iginuhit ng mga bata sa Africa. Ang mga ito ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang medalya. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagligtas sa aking buhay, kundi pinatibay rin ang aking kaluluwa. Nang makilala ko ang Pilipinas, ako ay naging isang tunay na siyentista. Naging isang tunay na tao ako. Wakas ng kwento. Batay sa kuwento ni Professor Pedro Santiago, ano ang masasabi nyo? Ang teknolohiya ng pinturang laban sa apoy ng Pilipinas ay hindi lamang isang siyentipikong tagumpay. Ito ang kabuuan ng pawis at luha ng maraming researcher. Ang pagtitiyaga na hindi sumuko kahit daan-daang beses na nag-fail, ang taos-pusong hangarin na magligtas ng buhay, at ang pagmamataas na maging pinakamahusay sa mundo gamit ang teknolohiya ng sariling bansa. Ang lahat ng ito ay pinagsama-sama at lumikha ng isang himala. Sinabi ni Professor Pedro Santiago, nang makilala ko ang Pilipinas, ako ay naging isang tunay na siyentista. Ang mga salitang iyon ay nagtataglay ng malalim na kahulugan. Ang isang tunay na intelektual ay isang tao na umaamin sa kanyang mga limitasyon at hindi tumitigil sa pag-aaral. Si Professor Pedro Santiago ay nagsimulang mag-aral ng Tagalog at Bisaya sa edad na 70. Tinanggap niya ang bagong kultura. Itinapon niya ang nakaraang pagmamataas at naging mapagpakumbaba. Iyan ang nagpalaki sa kanya. Sana, ang kuwentong ito ay nagdala sa inyo ng pagmamataas. Tayo ay isang bansa na ginagawang posible ang imposible. Iyan ang ating kasaysayan at iyan ang ating kinabukasan. Ano ang iba pang teknolohiya ng Pilipinas na ipinagmamalaki ninyo? Malaya kayong magbigay ng komento. Maaaring ang inyong kuwento ang maging tema ng susunod na video. Ang inyong suporta ay ang lakas upang makagawa ng mas mahusay na nilalaman. Salamat sa inyong pagsama sa emosyonal na paglalakbay na ito.